Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin may umaga ay ang malasang panalita. Ang malasang panalita. Tunay po napakahalaga ang pag-iingat sa ating panalita, di po ba? Ay nga sa Santiago 3:9, ang isang dila ay nagamit natin sa pagpupuri sa Diyos at ngayon din sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig, nagagaling ang pagpupuri at panlalait na hindi dapat mangyari. Kaya ang ganun po sa Kolosa 4:6, sabi rito, na sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapag ipakinabang ang inyong panalita sa kanila. At maruto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. O sa mangsalin, ang inyong panalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang narapat inyong isagot sa bawat isa. Kaya po sa pagkain ko ang ulam ay matabang o walang lasa, ay pinalagyan po ng asin, di ba, upang sumarap. Ganyan po dapat ang ating panalita. Kaya una, atin pong iwasan ang panalitang maasim, maanghang at mapait. Ang mga salitang may galit, paimintas, painirang puri, at panlalait. Atin pong iwasan ang pagsisinungaling, pagchichismis, at malaswang panalita. Ikalawa po, sa halip, atin pong sikapin ng bawat salita mula sa ating bibig ay dapat kaaya-aya, kapag ipakinabang, ang nagbibigay ng pagkapala sa ninikinig. Kung kailangan mang magtuwid at magsaway, at ipagawin po ng may nahon at may pag-ibig. May layan na magpatibay sa ating kinakausap. Ay katlo po, kung kailangan sagutin ang mga sumasalungat ay nga sa 2 Timoteo 2:24-25, di po dapat makipag-away, kundi maging mabuti sa pakikitungo, mahusay magturo, matyaga at mahinahon. Yung mga minamahal, natuwa kaya ang ating makausap sa ating pag-usap sa kanila? Tayo po ba'y masarap pakinggan? Malasa ba't masarap pakinggan ang ating mga salitang kanilang naririnig? Maraming salamat po.